Isa na naman pong araw para sa Miss Pinky Aswang Stories para sa inyo. Pero bagong lahat, syempre, alam nyo na, meron na naman tayong mapalad na isang kayanggaw of the day. Okay. Ang sabi niya, More horror stories po. Kahit every other day kagaya nung iba. Shout out naman dyan. Ha ha ha. at galing yan kay Kayanggaw Marian. Naku, salamat naman nagulong ka sa horror stories namin. O literal, i-shoutout natin. Oo. Marian ba? Marian. Ishal. I-mark mo na tong date na to at oras na to dahil ikaw ang bongga, napiling bongga para sa mga kayanggaw. Ano full name? Marian Villarina 4327. Yun. Ano yung 4327 mo, Kasama Marian? sa Anong meron sa 4327 mo, Marian? Ibulong mo na yan. code number. Ay, Thank you, Miss. salamat! Salamat sa laging pagsubaybay. Yes. Yan. At sa mga gusto magpa-shoutout ulit, message lang kayo at comment lang kayo. At Okay saan po. na? Ng mga title ng storya natin for today is grupo ng mga rider na naligaw sa gubat ng mga aswang abat. yan Enjoy po! Enjoy! Mabilis din ba kayo magtiwala sa mga bagong kakilala? Hindi naman masamang magtiwala sa iba pero hanggang saan ka nga ba kayang dalhin ito? Magandang araw sa inyo. Sumulat po ako sa channel ninyo upang ibahagi ang aking karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Nangyari ito noong 25 taong gulang pa lamang ako. Nung minsan akong sumama sa isang long ride papuntang Samar. Ako nga po pala si Sandro at ito ang aking kwento. Sandro, bilis! Kailangan natin makalabas dito bago patuloy sa kupin ng apoy yung taong palabas! O, tol! Tara! Dito tayo dumaan! Mukhang mas ligtas dito kaysa sa kabila! Grabe, akala ko matutos na tayo dun sa loob. Ay, nako. Kung nanatili ka lang dun na nakatayo, malamang mukha ka ng lechon ngayon. Pero grabe, muntik na talaga tayo dun ha. Oo nga eh. Ano kaya pinagmulan ng sunog ano? Yung nga din ang inisip ko eh. Yung problema natin ngayon, wala na tayong trabaho. Sa laki ng pinsala ng factory ni boss eh. Talaga magsasara na yun. Eh naku, sigurado yan. Kaya ako siguro, uwi na lang ako muna sa probinsya natin. Eh ikaw, wala ka bang balak magbakasyon sa atin? Parang maganda din ang naisip mo. Kaya lang ano naman ang gagawin ko dun? Wala namang pamilyang naghihintay sa akin dun. Simula bata hanggang sa nagbinata ako, si Buboy na ang naging kaibigan ko at siya na lang din ang itinuturing kong pamilya. 18 taong gulang pa lang ako nang maulila at sa murang edad, natuto na akong kumayod para sa sarili ko. At sa tuwing bumabalik ako sa probinsya namin, parang nanunumbalik sa memorya ko ang karumal-dumal na nangyari sa mga magulang ko. Hindi sila namatay ng normal, kundi pinatay sila nang hindi malaman kung sino. Wala talaga akong planong magbakasyon, pero dahil mapilis si Buboy, napapayag niya rin akong sumama. Isang araw ang lumipas matapos ang nangyari sa factory na pinagtatrabahuhan namin. Ipinatawag kami ni boss at ibinigay ang huling sahod namin. Oh, diretso na tayo sa terminal ha. Baka bigla akong magbago ang isip mo dyan. Aba, mahirap na. Kung hindi ka lang talaga mapilit, hindi naman talaga ako sasama sa iyo. Alam mo naman yun. Tulalo ka ba? Alam kong mahirap kalimutan ang mga nangyari sa nakaraan pero kung lagi kang ganyan, hindi ka talaga makakausad yan. Ikaw rin. Oo na, sige na. Tama ka na. Kaya nga sasama na ako, di ba? Ganyan nga. Good vibes lang tayo lagi, tol. Oh, ayun. Nakapila na pala yung bus sa sasakyan natin, oh. Uy, tara na. Teka, Sandro. Nakita mo ba yung babae doon? Ha? Babae? Sino babae? Daming babae pasero dito, huy. Sus! Yung marerang babae na nakaupo malapit sa may pintuan. Yung tahimik.
Doon tayo maupo banda sa kanya oh. Siguradong diyan ka talaga uupo. Dito ka na lang kaya umupo sa tabi ko. Dito na lang kasi. Mas maganda ang pwesto dito, di ba? Miss Ganda? Ako nga pala si Boboy. Ikaw? Ano pala pangalan mo? Psst, uy, tol. Huwag mo na nga siyang istorbohin. Mamaya niyan magalit pa yan sa'yo eh. Hi, Boboy. Ako si Camille. Lipat ka na lang kaya dito sa pwesto ko. Wala naman akong katabi eh. Tsaka, nakakabagot kayong bumiyahe nang walang kausap. Ikaw din ah. Ano nga pala ang pangalan mo? Sandro. Ako si Sandro. Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay sa pogi mong mukha. Oo siya, baka gusto mo ring lumipat dito sa upuan na katapat ng upuan ko. Para kahit papano may kausap ka rin. Oo nga tol. Tara, lipat na kasi tayo. Ikaw na lang to lang lumipat. Ayos naman ako dito eh. Sigurado ka ha? Ikaw rin. Baka mamaya magsisi ka dyan. Oh, merienda muna kayo. May mga baon ako dito eh. Ito oh, libre lang to. Madaldal at mabait si Camille. Kaya lumipat nga ng upuan si Buboy. Ako naman, tinanggihan ko lang ang pagkain na alok ni Camille. Dahil sa totoo lang, hindi ako mahilig kumain kapag babiyahe. At nang papaalis na ang bus na sinasakyan namin, may mag-inang sumakay kaya't napilitan akong ibigay na lang sa kanila ang upuan na inuupuan ko at lumipat ako sa tabi ng babaeng kanina pang walang imik. Sa buong biyahe namin, rinig kong kulitan ni Buboy at Camille sa likod at paminsan-minsan din nila akong kinakausap. Samantalang ang katabi ko, sa labas lang nakatingin, nananatiling tahimik. Sa wari ko'y halos magkasing edad lang kami, pero ang personalidad niya ay sobrang napaka-misteryoso. Nang bahagya nga patingin naman siya sa akin, ngumiti ako at lakas loob na kinausap siya. Ngunit tinitigan na lang ako at simpleng tango lamang ang naging sagot. Napabuntong hininga na lang ako at kinausap sina Camille at Buboy. Sa haba ng biyahe namin, naaliw naman ako sa mga kwento ni Camille. Kahit nasa likuran sila ni Buboy, sinigurado nilang hindi ako mali-left out sa usapan nila. Siguro, kami nga nun ang pinakamaingay sa bus na yon. Nang dumating na kami sa pier, nagsimula ng magsibabaan ng mga pasahero pero nagulat ako nang bigla akong hawakan sa braso ng babaeng katabi ko. Hindi lahat ng maganda, tao. Markado na kayo. Anong pinagsasabi mo, miss? Anong markado? Uy, miss! Uy, teka lang, kinakausap pa kita! Wala na. Tumakbo na nga. Kinausap ka niya? Anong sabi tol? Oo. Kaso ang weirdo niya eh. Hindi ko maintindihan yung sinabi niya. Ano ba kasing sabi niya? Markado na daw tayo. Tapos, di raw lahat ng maganda ay tao. Sa tingin mo, tol? Ano ibig sabihin niya dun? Huwag mo na lang siguro pansinin tol. Baka baliw yun eh. Ay sayang. Type ko pa naman siya. Sira ulo. Type ko pala yung mga baliw. Ano? Tol naman hindi ganun. Maganda kasi siya eh. Basta, kakaiba ang dating niya. Oo na, sige na. Pero si Camille, bumaba na ba? Oo, kanina pa eh. Pero parehong roro naman yata yung sasakyan natin. Hanapin na lang natin ulit nang may makasama naman siya. Ay naku, nakalimutan ko sabihin sa tiyuhin ko na sunduin tayo. Patay, wala tayong masasakyan sa ganitong oras. Ano? Saan tayo matutulog nito? Abay, layo pa naman ang sityo natin mula dito. No choice tayo tol. Dito na muna tayo maupo sa gilid ng kalsada. Hanggang umaga. Ano? Ay naku, hanip na yan Magmumukhang namamalimos pa tayo dito. Sus, sa gwapo natin to. Hindi tayo mapagkakamalan na namamalimos, no? Teka, nakita mo ba yun? Mukhang may mga masasakyan tayo motorsiklo Oo nga no. Tara, puntahan natin. Baka matulungan tayo. Mga iho, wala ba kayo masasakyan?
Abay mukhang galing pa yata kayo sa malayo ah. Sir, magandang gabi po sa'yo. Oo nga po eh. Kaya kami pumunta sa inyo dito para magbaka sakali po sana. Galing pa kasi kami ng Maynila eh. Sir, baka naman po matulungan mo kami. Baka makasakay kami sa motorsiklo mo. Medyo gabi na kasi. Alam niyo na po. Ganun ba? Nasan ba ang sa inyo ha? Sa Sitio Trinidad po sir. Sitio Trinidad? May tamang-tama pupunta ako sa sitio ninyo. Dahil may dadalawin ako dun sa inyo. Sige na, sumabay na lang kayo sa akin. Naku kaya lang kakasya kaya tayong tatlo dito. Mukhang malaki ang kasama mo at mukhang mabigat pa yung daladala ninyo. Bali, may iwan lang po itong kasama ko dito. Babalikan ko na lang po siya. Anong iiwan? Hindi ako papayag no. Sabihin mo sa akin kung para tayong kakasya dyan. Sige. Ikaw na lang ang maiwan dito. Mas matabang ka naman sa akin eh. Sa huli, ako nga ang naiwan at siyang sumama kay Sir Alex. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago makabalik si Buboy, gamit ang motorsiklo ng tiyuhin niya. Hindi naman ako takot sa dilim at lalong hindi ako takot na mapag-isa. Pero sa pagkakataong yon, iba ang pakiramdam ko. Para bang may nakamasid sa akin na hindi ko lang makita. Simula nung nakauwi kami sa probinsya, doon na muna ako tumuloy kina Buboy. At sa pamamalagi ko ron, madalas din kami pinupuntahan ni Sir Alex at kinukumusta dahil may binibisita raw ito malapit sa amin. Hanggang isang araw, Sir Alex, kayo po pala. Ano po ginagawa niyo dito? Naku, pasok po kayo. Tara, kape po tayo Sir Alex. Kagigising lang po namin at dito po muna ako tumuloy kina Boboy. Naku, salamat. Okay lang. Naparito pala ako para alokin kayo na baka gusto niyo sumali sa grupo ko. Napansin ko kasing medyo mag-iisang linggo na kayong naririto nang wala man lang na paglilibangan. Grupo? Ano po bang grupo yan? Natuwa kasi ako kay Boboy nung unang kita natin. Tuwang-tuwa kasi siya sa pagbiyahe sa motor nung gabing yun, hindi ba? At matagal-tagal na raw siyang hindi nakakapagmotor. Nga pala isa nga pala akong rider at bumuo ako ng isang grupo. Para may mga kasama naman ako sa mga long rides ko Baka gusto niyong maglibang-libang at sumama sa akin bukas papunta ng Samar. Aba, tatandaan niyo pa pala yun, Sir Alex? Grabe, baka talaga. Naku, ayos yan, sir. Gusto ko po yan. Ang totoo po mahilig kaming magkaibigan sa mga long rides. Kaya lang wala kaming sariling motor kaya mukhang malabo pa kami makasama ng best friend ko Nako, yun lang ba? Walang problema yun. Basta marunong kayo magmaneho. Aba, sagot ko na ang mga motor ninyo. Sa katunayan may nakahanda na ng 2 motor para sa inyo pagpayag niyo na lang ang kulang. Talaga po? Mukhang mayaman po pala kayo sir. Hindi naman. May mga nag-sponsor lang sa akin noon. At dahil nakakatuwa talaga itong kaibigan mong Kwel baka gusto niyo subukan sumama sa amin. Abay sayang naman kung palalagpasin ninyo itong opportunity na ito. Ano? Sasali na ba kayo? Sino po bang hindi ba iingganyo na sumali sa ganyang alok, di ba? Siyempre. Payag na po kami ni Boboy. Lalo't medyo kailangan po natin naming mag-relax ngayon Naku, salamat naman. Sige na. Ipapakita ko rin sa inyo yung 2 kong kasama bukas Mababait ninyo mga yon. sumali nga kami sa grupo at ipinakilala kami ni Sir Alex sa 2 pa niyang miyembro. Gaya ng pangako niya, binigyan niya kami ng motor na magagamit sa araw na yon. Kinabukasan ay nabuo na ang plano naming long ride papuntang Samar. Si Sir Alex ang nanguna sa pagpaplano dahil siya naman ang leader ng grupo. Na-assign ako bilang sweep rider o ang rider na nasa hulihan. Sa tingin ko, wala naman na ako nakalimutan na sabihin Basta lagi kayo maging alerto. Lagi niyong abangan ang mga signals ko At ikaw Sandro, ikaw na ang bahala sa likuran natin Ano? Handa na ba lahat? Opo sir, areglado na po. Uy tol,
Sana may mga chicks sa mapupuntahan natin, no? Sira ka talaga, Boboy. Pero himala, hindi na pagkaya ng nasa isip mo ngayon, ah. Aba, patanda na tayo syempre. Hindi naman pwedeng single na lang ako habang buhay, no? Ay, nako. Oo na, sige na. Sige, doon ka na. Posisyon na. Mamaya, alis na tayo. Let's go na, mga bata! Teka, may sumusunod sa atin ah. Teka, huminto muna tayo sandali! Ano yun? May kung anong nilalang na nasa taas. Umalis tayo dito! Bilis! Teka! Dahan-dahan lang kayo! Huwag kayo magpanik! Teka! Sa harapan! Tol! Ayos ka na ba? Oo, ayos lang. May galas lang sa siko ko. Ikaw, may sugat ka ba? Oo, ayos lang naman ako. Ay, naku. Mabuti na lang mabagal yung takbo ko. Ayos lang ba lahat? Ayos lang kami dito, sir. Kasama ko pa rin si Boboy. Mabuti naman. Nandito kami nila, Jerry, ha? Subukan niyo lumapit dito. Ano ba klaseng nila lang yun? Sobrang dilim at nakakikilabot ang paligid. Nang buksan ni Boboy ang dala niyang flashlight, doon ko lang napansin na nasa liblib na bahagi na pala kami ng kalsada at mukhang dead end na ito. Kagaya namin, natumba din ang mga kasamahan namin at sugatan ng mga ito. Maliban kay Sir Alex. Sinikap namin ni Boboy na makalapit sa kanila pero bago pa man makabangon ang lahat, muli kaming nakaramdam ng kakaibang presensya. Nandiyan na naman ang mga umabol sa atin! Takbo na! Boboy, tara na! Iwan mo lang ang motor na yun! Ibon ba yan? Pero napakalaki naman yata kung ibon nga! Pakiramdam ko, hindi yan ibon. Tumakbo ka na lang! Huwag ka nang hihinto! Baka maabutan tayo! Teka, si Noel yun ah! Oo nga! Ano yung nakapalupot sa bewang niya? Walastik! Anong klaseng nilalang yun? Hindi kaya yun ang tinatawag nilang aswang? Ano? Aswang? Eh kung aswang nga yun, kailangan na natin makalis dito! Tama si Boboy! Kung totoo man ang aswang na yun, delikado ang lugar na ito! Baka tayo nang isunod nila! Pero, ano si Noel? Basta, dyan na kayo! Ayoko pa malapa ng aswang! Teka! Parang wala na nakasunod sa atin. Magpahinga na muna tayo. At susubukan ko na rin na sumagap ng signal para makahingi ng tulong. Mukhang hindi na nga siya umahabol. Naku, mabuti naman. Kanina pa ako naiihi. Walang iya ka. Mukhang naihi ka na yata sa salawal mo. Amoy mapanghi ka na eh. Kailangan niya ka! Saktong pagharap ko sa direksyon ni Sir Alex. Natanglawan kong gamit ang flashlight ang nilalang na humahabol sa amin. Wala siyang kalahating katawan. Para bang manananggal na nababasa ko sa mga comics. Yun nga lang, mahaba ang kanyang buhok, mahaba ang mga kuko, at ang kanyang mga braso ay parang humaba na siyang nagsilbing pakpak. At ang kanyang mga mata, para bang nagliliyab sa dilim. Napaatas ako habang hawak-hawak sa damit si Boboy. Gusto ko man na saklolohan si Sir Alex, mas nalibabaw sa akin ang takot. Kasabay ng paghila kay Sir Alex ng kung anong nilalang na yon, ay nawala na rin yung isang kasama naming nagngangalang Jerry. Sobrang takot ang naramdaman ko sa mga oras na yon. At halos mabitiwan ko ng flashlight dahil sa pagtakbo namin ng sobrang bilis. May tao kaya sa lugar na to? Sa ganitong oras, tingin ko wala. Pero subukan lang natin humingi ng tulong. Tulog! May tao ba dyan? Tulungan niyo kami! May umahabol sa amin! Tulungan niyo kami! Mga hangal! Walang tutulong sa inyo dahil teritoryo namin ito! Umihira! Nakakapagsalita pa lang nilalang na to! Tol, ano nang gagawin natin? Muling kabinata natin ngayon! Wala na kayong magagawa! Pagkain na namin kayo! Diyan ka nagkakamali, aswang!
Hayaan mo ng dalawang to kung ayaw mo pang mamatay. Pakialamera ka talaga kahit kailan. Alam natin pareho kung anong kahinaan mo. Kaya hanggat nakakapagpigil pa ako, umalis ka na. Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo. Oh, ano? Ayos na ba kayo? Yan ang nangyayari sa mga taong padalos-dalos sa desisyon. Teka, parang pamilyar ang boses niya. Oh, bakit ninyo natutok mo pa sa mukha ko yung flashlight mo? Ano ba? Eh, bala ka mabulagin ako? Teka tol, siya yung morenong babae na nakasakay natin sa bus, di ba? Teka, ikaw nga yun ah. Pero ano ginagawa mo sa lugar na to ha? Hindi ba't dapat ako magtatanong yan sa inyo? Alam niyo ba kung anong meron sa gubat na to? Yung nilalang na humabol sa amin, totoo ba talagang aswang yun? Abat ang tawag doon. Mga aswang na kagaya ng manananggal. Ayun nga ang humahabol sa inyo. At itong gubat ang lungga nila. Kaya kung gusto ninyo pang mabuhay, sumama na kayo sa akin. Ha? Bakit naman kami sasama sa'yo? Kahit pangalan mo, hindi namin alam, di ba? Mali namin. Isa ka pala sa kanila. Abay, paano mo may papaliwanag yung bigla niyang pag-atras? Di hamak na mas malakas naman siya sa'yo, di ba? Bakit siya takot sa'yo? Teka, di kaya isa ka rin sa kanila, ha? Salamat kayo, niligtas pa kayo eh. Pasensya na, miss, naninigurado lang naman ako, no? Kung ganun, hetong si Bat. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Teka lang, miss. Pasensya ka na dito sa kaibigan ko, ha? Pero may tanong lang sana ako. Sinundan mo ba kami dito? Aminin mo na. Anong sinundan? Baka type to talaga ako. Kaya nahihiya kang kausapin ako dun palang sa bus. Tama ba ako? Mahiya ka nga sa mukha mo eh. At isa pa ha, nandito ako kasi taga rito ako. O ano, sasama ba kayo o hindi? Dahil sa inasta ko sa babae, ilalapit ko naman siya. Lalo na nang asarin pa siya ni Boboy. Liban sa gusto ko lang makasigurado, gusto ko rin talagang malaman ang pangalan niya. Pero matigas siya. Siya yung tipo ng babaeng hindi basta-basta ibibigay ang pangalan. At nang akmang aalis naman na siya, mabilis naman namin siyang sinundan hanggang sa nakarating na kami sa bahay niyang nasa bukana ng gubat. Natatanglawan ang liwanag ng buwan ng bahay nila at kita namin sa labas pa lang ng bakod nila may kung ano nang nakasabit at nakapalibot. O ano? Diyan na lang ba kayo? Sige ha, sasarado ko na tong bakod namin. Hindi, miss. Eto na, papasok na kami, Nga pala, ikaw lang ba nakatira dito? Nandito ang nanay ko. Pasok na kayo, bago pa magbago isip ko. Oh, anak, may mga kasama ka pala. Opo, Nay. Muntik na sila mabiktima ng aswang kanina eh. Sige ho, may iwan ko muna sila sa inyo Magbihis lang po ako. Oh, siya sige anak. Ako nang bahala sa kanila. Nagugutom ba kayo mga iho? Magaling ka na, tol. Umalis na lang kasi tayo. Mukhang mali pala na sumama tayo sa babae yun eh. Naisip pa ba yung naisip ko? Inisip mo ba na aswang rin siya? Oo. Kaya halika na. Nakakatakot ang mukha niya eh. Naku, pasensya na ha. Natakot ko ba kayo? Teka lang ha, tatakpan ko muna itong mukha ko. Hindi po. Ayos lang naman po. Uy, Buboy, umayos ka kasi. Sus mga iho, alam kong takot kayo sa akin dahil sa mukha kong ito. Pero huwag kayo mag-alala, hindi ako aswang at ligtas kayo dito sa loob ng bahay namin. O bakit? Takot ba sa'yo mga yan, Nay? Ay, di, sige. Makakaalis na kayo. Wala kayong karapatang husgahan ng nanay ko, ha? Pasensya na. Hindi naman namin sa hinuhusgahan siya. Nagulat lang naman talaga kami. Naku, pasensya na po kayo ha. Opo. Naku, pasensya na po kayo, Nay. Tsaka, naniniwala naman po kami sa inyo. Nga po pala, salamat sa pagligtas namin ha, Miss Ganda. Yan ang pangalan ko. Pwede bang tigilan mo ng katatawag sa akin ng Miss Ganda? Ang baduy pakinggan. Ay, nga pala ako si Sandro. At ito naman yung kaibigan kong si Boboy. Maraming salamat, Yana. Siguro kung hindi ka dumating malamang. Naging lechon na ngayon tong kasama ko. Ano?
ba't ako lang? Kasali ka din, no? Buhay ang kinakain nila. At kung nagkataon, uunti-untiin lang nila kayo hanggang sa malagutan kayo ng hininga. Anak naman, masyado mo silang tinatakot. Ay, pagpasensyahan nyo na itong si Yana. Ganito lang talaga siya. Siya, kukuha muna ako ng makakain ninyo. Mukhang gutom na kayo eh. Ay, naku, maraming salamat po ah. Nanay Madonna, yun na lang ang itawag ninyo sa akin. Salamat po, Nay Madonna. Pa-request po sana ako na damihan niyo po yung ulam. Uy, mahiya ka nga. Biro lang po. Alam mo kayong dalawa, huwag nyo nga pinaglolo kong nanay ko. Maupo na kayo. May mga sugat kayo at kailangan ng magamot yan bago pa mamaga. Napatingin ako sa sarili ko at dun ko lang dinaramdaman ang hapdi ng mga tuhod at braso ko. Ginamot nga kami ni Yana noon at pinakain nga kami ng nanay niya. Hindi rin naman gaanong kalakihan ang bahay nila pero mukha yung matibay at kapansin-pansin ang mga nakasabit sa palibot ng bahay nila. Mga pangontra yan. Hindi basta-basta makakapasok ang aswang dito. Kaya sa ngayon, ito ang nag-iisang lugar na ligtas kayo. Matagal na bang nabubuhay ang mga nilalang na yun? Matagal? Oo, sobrang tagal na, no? Hindi pa man ako naisisilang na andito na sila at kinakatakutan na ng mga taga rito. Hindi ba sila nahuhuli ng mga pulis? Pulis? Nagpapatawa ka ba? Walang pulis na naniniwala na may aswang. Hindi pala talaga sila naniniwala. Pero wala pa ba ni isa sa kanilang nakainkwentro sa mga aswang na ganun? Meron. Pero kung sino man ang mga has na pumasok sa gubat ng mga aswang na yon, hindi na nakakalabas pa doon ng buhay. Maswerte lang talaga kayo dahil naabutan ko pa kayo. Gubat ng mga aswang? Teka, ibig sabihin, teritoryo talaga nilang gubat na yun? Oo. Kaya nga nagtataka ako kung bakit naroon kayo Ganito kasi yun. Sumali kami sa grupo ng mga riders. At nag-long ride kami papunta dito. Yung ibang kasamahan nga namin mukhang nakuha ng aswang sa katunayan, kami na lang ni Sandro ang natira. Hindi naman kasi namin alam na may mga aswang pala sa lugar na to. Umpisa pa lang binalaan ko na kayo. Teka, yun ba yung sinabi mo bago ka bumaba sa bus? Oo. Ang bihira ka naman. Ang labo naman kasi ng sinabi mo Napagkamalang kapatuloy nito si Boboy na baliw. Uy, tol naman. Talagang sinabi mo pa. Naku, biro lang yun, Yana. Ayos lang. Sanay naman na akong tawagin baliw. Lalo na kapag lumalabas ako sa baryo namin. Pero Yana, paano mo pala nalaman na nandoon kami? Narinig ko mga sigawan ninyo. Palihim ko rin naman talagang minaman-manan ng mga aswang na yun Nagkataon lang talaga na kayong naabutan ko. Di ko kayo sinundan, no? Baka inisip ko pa rin na sinusundan ko kayo, Ito kasing si Boboy, ang hangin. Pero Yana, bakit naman takot sa iyo yung aswang? At bakit naman minaman-manan mo sila? Hindi ka ba natatakot sa mga nilalang na yun? Isa akong manunugis ng aswang. At ang takot? Wala yun sa isip ko. Ang gusto ko lang, mabura silang lahat dito sa mundo. O siya, doon na kayo sa kwarto ko matulog Dito lang ako sa sala. Magbabantay ako. Astig. Yon ang nag-iisang salita kung paano ko mailalarawan si Yana. Sa kanyang tindig, sa kanyang pananalita, at sa kanyang mga mata, makikitang malakas at matapang siyang babae. Hindi siya gaanong katangkaran. Sakto lang pero halatang sanay na sanay siya sa mga mabibigat na trabaho. Sa gabing yon, binigyan nila kami ng mga naiwang damit daw ng tatay niya. At yon ang isinuot namin ni Boboy. Gaya ng sabi ni Yana, sa kwarto niya kami natulog. At kinabukasan, maaga pa nang maalimpungatan kami ng dahil sa ingay ng kung sino. Tao po! Bestie Yana, I'm here! Ay, pagbuksan nyo naman ang kitchen pinto! Baka masunog ang aking festlock hair! Teka, sino ba yung kumakatok?
Teka, mukhang kaibigan yata niya na yun ah. Hoy! Sino ka? Ba't nandito ka sa bahay ng beshi ko, ha? Anong ginagawa mo sa kanya? Oh, Sandro, bakit nakatayo ka dyan sa... Oh, Jessie! Ikaw pala, pasok ka! Ay, bestie, bisita mo pala yan? Akala ko inapasok ko na sa iyong muntik balay eh. May gwapong naligaw yata dito sa inyo, ha? Sino si Tay? Yana. Tawagin mo na si Boboy. Nakapagluto na ako. Kumain na lang kayo dun sa kusina. Si nanay nandoon sa palengke maagang naglako ng mga gulay. At ikaw naman, bestie. Bakit ka ba nandito? Aga mo yata. Ay, sos? Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Sino ba tong gwapong to, ha? Si Sandro yan. Muntik na mabiktima ng aswang. Ay, naku. Mabuti na lang nailigtas mo siya, bestie. Kung hindi, naunahan pa tayo ng mga aswang na tikman ng mga muscles niyang aalon-alon. Hallelujah sa wakas! Dumating na ang Prince Charming kong hahalik sa akin para maging ganap na akong babae. Uy, tumigil ka nga dyan, parang kang tanga. Nagtaasan ng mga balahibo ko dahil sa sinabi ng baklang kaibigan ni Yana. At nang lalapit na sana siya sa akin, bigla akong tumakbo papasok sa kwarto at ginising na si Boboy. Pagkasabi kong kakain na, mabilis pa sa 4:00 itong naglakad papunta sa kusina. Matapos naman kaming kumain, inaya kami ni Jessie na maglibot-libot sa barangay nila. Nung una, ayoko sana, pero napapayag na lang din kami dahil sa kakulitan nito. Habang naglilibot naman kami, isang figura ang nakakuha ng atensyon ko. Buboy, si Camille yun, di ba? Oo nga no. Taga-rito din pala siya. Hi, Sandro, Boboy. Nandito rin pala kayo. Anong ginagawa niyo dito? Huwag niyo sabihin na dito rin pala kayo nakatira. Bakit? Ikaw, Camille. Taga-rito ka ba? Teka, saan loro ka ba sumakay ha? Hindi ka na namin nahanap nung sumakay kami. Oo, dito ako nakatira. Ay, talaga? Hinanap niyo ako? Hoy, babaeng malande! Bakit ka nakakapit sa braso ni Papa Sandro, ha? Balak mo pang agawin yan from my bestie Yana, ha? Hoy, bakla! Anong pinagsasabi mo? Bakit? Kilala ka ba ni Sandro? At anong inaagaw ko, Yana? Baka nga hindi sila magkakilala eh. Ang sabihin mo, naiinggit ka na naman sa akin. Ako, maiinggit sa'yo? In your dreams, bruha? Sa ganda kong to, magiging bruha ako. Ikaw itong mukhang tikbalang na nakaduster eh. Tikpa lang, ha? Halika dito at masampo lang kita! Aray! Ano ba? Bitaw mo ang buhok ko! Akala mo hindi ako marunong gumante ah? Etong sa'yo! Walang iya ka! Sinira mong pamahalik kong damit! Chill ka lang, bestie. Akin lang naman tong fiancé ko. O nga pala, Camille, si Sandro. Siya ang matagal ko ng nobyo. Ikaw kala mo hindi kita napansin na lumapit sa kanila habang nasa bus tayo Di ko lang siya pinapansin doon kasi nag-away kami. Kung may plano ka agawin sa akin si Sandro, huwag mo nang ituloy. Fiancé mo siya? Paano nangyari eh? Bingi ka ba, girl? Narinig mo na nga nagtatanong ka pa rin. Tumahimik ka ng bakla ka? Hindi ikaw ang kinakausap ko Totoo ba talaga, Sandro? Ha? Oo, tama. Ikakasal na nga kami. Kaya nga siya nandito Kasi inaasikaso namin ang pagpapakasal. Tol, ano nangyari? Anong kasal yan ha? Hindi ko nga rin alam, Tuli. Huwag ka na lang muna maingay ha. Sumakay ka na lang. Congrats pala sa inyo kung ganun. Pero ayusin mo Yana ha. Hindi pa kayo kasal. Marami pang pwedeng mangyari bago ang araw ng kasal nyo. Salamat sa paalala Pero kahit pa aswang ang maging kalaban ko, di ako atras. Ang akin ay akin lang. Nagulat man ako sa ginawa at sinabi ni Yana, sumakay na lang din ako sa trip niya. Inisip ko lang na baka yon ang mas makakabuti sa amin. Matapos ang huling sinabi ni Yana, napansin ko na lang bahagyang tumaas ang isang sulok ng labi ni Camille at tumitig ito sa akin.
Maya-maya naman ay tumalikod na ito. Naglakad pa pala yun ng tahimik. Nang tuluyan na nga siyang nakaalis, mabilis namang binitiwan ni Yana ang kamay ko at pinagtaasan pa ako ng kilay. Oh, bakit nakangiti ka dyan? Anong nakangiti? Hindi, no? Ay, sus! Kinilig yata yan si Papa Sandro sa ginawa mo, bestie. Totohanin nyo na lang kasi. Abay, #1 supporter nyo, Ketch. Hoy, paano naman ako? O bakit? Gusto mo ba si Yana, ha? Ay naku, sinasabi ko sa'yo, hindi kayo bagay. Mas bagay pa kayo ng takong ko, ano? Grabe naman sa akin to. Hoy, hindi porket ganito ako. Wala na akong nararamdaman ha. Diyan na nga kayo. Hoy, teka! Kapatin mo nga ako, tol. May gusto ka ba kaya na? Bakit mo naman naitanong? Nalita kita kanina eh. Sus, huwag ka nga mag-isip ng kung ano. Wala akong planong talunin ka, ano? Tanggap ko naman na wala akong chance sa kanya. Sabi pa nga ni Jessie, hindi kami bagay. Totoo nga naman. Sa taba ko ba namang to? Wala na yata magkakagusto na babae sa akin eh. Tol naman, huwag ka nga ganyan. Hindi ako sanay na ganyan ka magsalita, ha? Tsaka isa pa, pakikilala pa lang natin sa kanya. Sa tingin ko naman, mali ang magkagusto ka agad sa taong hindi pa natin lubusan na nakikilala, no? Pwede ba kayong makausap? Oo naman. Tungkol ba sa kasal ni Lisandro? Tungkol doon. Pasensya na, Sandro, ha? Kailangan kong sabihin yan upang maprotektahan ko kayo at masiguro makakaalis pa kayo rito na ligtas. Teka, anong ibig mo sabihin? Naguguluhan ko namang tiningnan si Yana. Kaso, saktong pagtingin ko sa kanya ay nagtama ang mga paningin namin, kaya agad akong napayuko at umiwas. Pakiramdam ko kasi noon, parang matutunaw ako sa mga titig niya. Kahit marami pa sana akong gustong itanong, mas pinili ko na lang na itikom ang bibig ko. Lumipas naman ang ilang araw ng pananatili namin sa kanilang bahay, ay naging maayos naman ang lahat. Mas naging malapit na rin kami kay Nanay Madonna dahil sobrang bait niya at talagang maalaga na halos ituring na lang din kami na kanyang sariling mga anak. Oh, Sandro, sigurado ka bang kaya mo tumulong dito? Baka mamaya niya hindi ka pala marunong magsibak ng kahoy, ha? Wait, naku, marunong ako sa mga ganitong gawain, ha? Hindi naman ako lumaki sa mayaman na pamilya. Sa totoo nga yun eh. Lumaki ako na walang mga tunay na magulang. Talaga? Bakit? Ano nangyari sa mga magulang mo? Bata pa lang kasi ako. Pinatay sila ng hindi makilalang mga suspect eh. Simula noon, nakatira na lang ako kina Boboy. At natuto akong dumeskarto sa buhay sa murang edad. Pasensya ka na, tinanong ko pa. Mahirap din pala ang pinagdaanan mo, no? Parang kagaya ko lang din. Namatay si tatay, bata pa ako nun. At nung mamatay si tatay, wala na nagtanggol sa amin ni nanay. Kaya kailangan kong maging malakas at matatag. Kaya pala naging ganyan ka, no? Pero alam ko na darating din ang panahon na may magiging katulong ka na sa mga misyon mo sa buhay. Tingin mo, posible yun? Oo naman. Bakit hindi? Sino naman kayang matapang na lalaking yun? Ba't ka palalayo? Pwede namang ako, di ba? Bakit? Matapang ka ba, ha? Naihi ka nga sa salawal mo nang habulin kayo ng abat. O ayan, nabara ka tuloy, tol. Kailangan maging matapang ka muna kasi bago maging ikaw yun. Sus, nagbibiro lang naman ako eh. Siyempre alam kong si Sandro talaga yun. Stoy, ikaw ha? Tinadamay mo pa ako. Sus, halata ka na tuloy. Namumula na yung tenga mo tulo. Ay, nga pala. Nagpunta ako dito kasi pinapatawag na kayo ni Nanay Madonna. Mag-aapunan na raw tayo eh. Dahil sa hiya ko, nauna na akong naglakad papunta sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa silid namin ni Boboy. Napahawak pa ako sa tenga ko na medyo mainit. Sobrang lakas din nung tibok ng puso ko. Kaya napailing ako at ikinalma kong sarili ko bago ulit lumabas. Naabutan ko pa noon si Boboy
na nilalantakan ng pagkain. Oh, Sandro Iho, kain na. Ano ba ginawa mo at natagalan ka pa sa kwarto ninyo? Dito ka ha, lalamig na itong pagkain eh. Naku, salamat po, Nay. Nay, anong karne itong niluto ninyo? Parang kakaiba pa yung lasa, oh. Karne ng kuneho yan. May dalawa kasi akong nahuli sa bukid kahapon. Mabuti naman at nagustuhan mo, Iho. Kuneho? Oh, bakit? Hindi ka kumakain ng kuneho? Ano kasi, hindi ko pa nasusubukan. Aba, masarap pala. No, subukan mo. Huwag mo nalang pilitin kung hindi talaga kaya. O ito, may natira pa namang atay na manok na niluto ko kaninang tanghali eh. Mabuti na lang pala, hindi ko pa nakakain. Naku, wag na, Yana. Ayos lang naman ako. Jesus, nahiya ka ba sa akin, oy? Diyos mo nga yung hiya mo. Dayain mo tong kaibigan mo. Sabi ko naman sa'yo na itong adobong atay na ang ulamin mo. Akin na yung plato mo. Salamat, Yana. Nakakaya naman. Uy, ang sweet nyo naman dyan. At mukhang may kinikilig dito, ah. Uy nga, ano ba? Kumain ka na nga lang. Nakakaya kay Nanay Madonna, oh. Kay nanay ka ba talaga nahihiya? O sa akin? Torpe ka pala, Sandro, eh. Nakakahiya ka talaga. Ano ba yung bibig mo nga? Kumain ka na nga lang dyan. Kinabukasan, inaya ako ni Yana na magpunta sa palengke. Gusto pa nga sana sumama ni Boboy sa amin. Pero dahil walang kasama si Nanay Madonna sa pagpunta sa bukid, siya na lang ang sumama dito. Habang naglalakad kami ni Yana sa palengke, pansin kong mga tinginan sa amin ng mga tao. Ang ilan pa nga'y pasimpleng nagbubulungan. Magtatanong pa sana ako kay Yana pero nagulat ako nang biglang nakasulubong namin si Jessie na hindi maipinta ang itsura at alalang-alala. Ay, bestie! Naku, kailangan mo nang umuwi. Nauna! Ha? O bakit? Ano nangyari? Ang iyong mudra, Kels. Sinugod ng mga itsusera mga tao. Napagkamalan na ng mga aswang. Hindi na talaga sila naawa kay nanay. Sandro, ikaw na muna bahala dito sa pwesto ha. Kailangan ko lang puntahan si nanay. Oo, sige. Ako nang bahala dito. Papa Sandro, kapag nakita mo si Camille, huwag mong kakausapin ng baharot na babaeng yon, ha? Pabusta. Sasamahan ko muna si Bessie Yana, ha? Sige. Promise, makakaasa ka doon. Teka, Sir Alex? Si Sir Alex ka nga! Teka, buhay ka! Sandra, masaya ako malaman na buhay ka rin. Oo, buhay na buhay kami nila, Jerry. Merong nakasaklolo sa amin. Talaga po? Oo, Naku, sobrang natutuwa po ako malaman na ligtas kayo. Kami naman ni Boboy. Nakatira kami sa bahay ni Yana ngayon. teka, nahihimang ka na ba? Alam mo ba ang usap-usapan dito? Aswang daw ang nanay ni Yana. Ano? Aswang? Teka, mabait po si Nanay Madonna. At malayo maging isa siyang aswang. Hindi lahat ng babait. Totoong mabuting tao. Sumama ka sa akin at maintindihan mo ang ibig ko sabihin. Saka na lang natin babalikan si Boboy. Sa mga sandaling yon, mas nangibabaw sa akin ang kagustuhang makita pang iba naming kasamahan. Tila nawala noon sa isip kong tungkol sa mga paninda na binabantayan ko. Sumama nga ako kay Sir Alex nang walang pag-aalinlangan. At sa haba ng nilakad namin, napapansin kong unti-unti na kaming pumapasok sa gubat kung saan kami noon hinabol ng aswang. Pero bago pa man ako makapagtanong kay Sir Alex, napansin ko mga kumpol ng kabahayan. Naagip din ang mga mata ko si Camille na nakatayo sa di kalayuan. Malawak ang kanyang ngiti, pero sa kanyang tabi, naroon si Boboy. Nakatayo, kumakaway sa akin. Teka, si Camille at Boboy yun ah. Magkakilala pala kayo ng magandang dilag na yan. E sa katunayan, siya ang nagligtas sa amin ng mga kasamahan natin eh. Talaga? Nakasabay namin siya noon sa bus eh, nang pauwi kami sa probinsya. Naku, mabuti na lang din pala at nagawa niya kayong iligtas. Oo nga. At dito,
Natitiyak ko ang kaligtasan natin. Salamat naman at andito na kayong lahat at siguradong ligtas. Wala ka na sa poder ng mahaderang pamilya na yon. Mga aswang naman. Oo. Sa palengke rin kami nagkita. Oo, Buboy. Akala ko kasama mo si Nanay Madonna sa bukid ha. Bakit nandito ka na kami? Bigla kasing nagkagulo dun eh. Muntik na rin ako makuyog ng mga tao. Mabuti na lang dumating tong si Camille at tinala ako papunta rito. Nagkagulo ba ka ba? Abay, bakit naman? Nahuli kasi si Aling Madonna na kumakain ng hilaw na karne. At hindi lang yon basta hilaw. Siya mismo ang nagwarak sa tiyan ng kawawang kalabaw na naligaw sa bukid nila. Kahit pala umaga, pwedeng maging ganun ang aswang. Teka, parang hindi naman aswang si Nanay Madonna. Pero tol, nakita ko eh. Kitang-kita ko na kinakain niya ang lamang loob ng kalabaw. Natahimik ako dahil sa sinabing yon ni Boboy. At halata ko rin sa mga mata niyang matinding takot. Wala akong nagawa sa mga sandaling yon, kundi ang sumang-ayon na lang sa kanila. Siya ko lang naalala ang mga paninda ni Yana na naiwan sa palengke. Nais ko sana yung balikan, pero pinigilan na nila akong umalis. Lalo na ni Boboy na nababasa ko sa mga kilos niya na may gusto siyang sabihin sa akin at parang hindi lang siya makakuha ng tiyempo. Dito nga pala kami nakatira. Medyo malayo lang sa karamihan. Mas mabuti kasi dito. Tahimik at walang gulo. O siya, halina kayo sa bahay namin. Bakit kayo walang Camille? Kung saan ka na naman ba nagpupunta? Aba, may mga panauhin pala tayo, ano? Ay, pasok kayo! Pasok! Maraming salamat po. Cora, sila pala ang mga kasamahan ko. At nagkataon na kakilala pala nila tong si Camille. Talaga ba? Naku, mukhang sinadya ng kapalarang mapadpad kayo sa lugar namin, Itong si Camille, dalaga pa ito. At sa tingin ko, bagay kayo, iho. Ano nga ba ang pangalan mo? Ako nga po pala si Sandro. Pati pangalan mo'y maangas. Bagay na bagay sa gwapo mong mukha. Ikaw, Camille. Itong si Sandro ang gusto ko para sa'yo. Naku, si nanay talaga. Pagpasansyahan niyo na tong nanay ko Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Medyo excited lang siya na andito kayo ngayon at kasama namin. Naku, wala yun, Camille. Ayos lang yun. Ayan. Narinig mo. Ayos lang daw sa kanya na kayo magkatuluyan. Lagot na. Magkatuluyan daw. Sir Alex, mukhang padilim na po. Baka pwedeng makausap ko na sina Noel at Jerry po. Naku namamahinga sila dun sa bahay na katabi nitong bahay nila Cora. Nagpapagaling pa rin kasi sila kasi mas malala ang mga sugat nilang natamo kaysa sa akin mas mabuti kung bukas na lang tayo mag-usap-usap at gumawa ng plano. Kung ganun po, sige po. Mas mabuti nga po yun para makapagpahinga sila ng maayos. Tol, baka pwede na tayo magpaalam at ahalis na. Malapit na magdilim Aling Cora, Camille, magpapaalam na po sana kami. Kailangan na namin umalis. Aalis kayo? Ay, hindi kayo pwede umalis! Hindi. Ang ibig ko sabihin delikado kung aabutan kayo ng dilim sa labas. Ang mabuti pa dito na lang kayo magpalipas ng gabi. Ayos lang po ba yun sa inyo? Parang nakakahiya naman po kasi kung dito kami matutulog Makakaabala pa po kami sa inyo. Aba, ayos na ayos, iho! Ano ka ba? Kahit kailan hindi magiging abala sa amin ang mga panauhin namin. Ay sige Camille, kumuha ka nga ng mga gagamitin nilang kumot at unan. Sige po, Nay. Sandro, Boboy, dyan muna kayo Saglit lang ako. Ay siya. Ito nga palang magiging silid din nyo. Huwag kayo mag-alala, malinis naman ito at ligtas kayo dito. Naku, maraming salamat po, Aling Cora. Walang problema mga iho. Ay siya, aalis na muna kami nitong si Alex. May aasikasuhin lang kami. Kung may kailangan kayo, tawagin nyo lang si Camille, Huwag kayo mahihiya. Wala na ba siya? Oo. Bakit pa kasi? Sigurado kang wala na sila Ano ba? Ano bang nangyari sa'yo? Ba't may nahawakan ng laylayan ng damit ko Ang duwag-duwag mo naman, ano ba?
Kasi tol, kanina, sinabi ni Nanay Madonna sa akin na sila Camille daw ang may balak na masama sa atin eh. Ano? Paano niya naman nasabi yun? Magkakilala ba sila? Siguro. Tsaka, hindi naman totoo na kumakain ng hilaw na karne si Nanay Madonna. Ipinasak lamang yun ni Aling Cora sa bibig niya at pinalabas na kumakain siya ng hilaw na karne at lamang loob ng kalabaw. Teka nga, Boboy. Ano bang sinasabi mo sa akin ngayon, ha? Maniwala ka sa akin. Nagsasabi kasi ako ng totoo. Ganon? Nagsisinungaling ka lang kanina na nakita mong kumakain ng lamang loob si Nanay Madonna? Oo. Nagawa ko magsinungaling kanina sa harap nila kasi natatakot ako na malaman nilang nakita ko yung totoong nangyari. Ibig sabihin, inosente nga si Nanay Madonna at maaaring sinaaling ko mga masasama? Oo. At base na rin sa sinabi ni Nanay Madonna sa akin eh. Nung una nga, ayoko talagang maniwala kasi akala ko sinisiraan niya lang si Camille. Pero sa mga sumunod na mga nangyari, napatunayan niya ang mga salitang binitiwan niya. Teka, ano ba talaga nangyari sa bukid kanina? Ganito yon. Nag-uusap kami noon ni Nanay Madonna. Nang biglang may narinig kaming sigaw sa di kalayuan. Inanap namin kung saan ang galing. At ayun, nagkahiwalay na kami. Tapos nang mahanap ko si Nanay Madonna, kaharap na niya tong si Aling Cora at nasaksihan ko yung lahat. Sa harap ni Nanay Madonna, sinaksak niya ang kalabaw at siya mismo ang dumukot sa mga lamang loob nun. Tsaka sa pilitan niyang pinasak sa bibig ni Nanay Madonna. Dahil sa tindi ng takot ko, nagtago ako saglit. Saka na ako lumabas sa may mga tao na nagsidatingan. Hindi man lang nalabas si Nanay Madonna? Hindi man lang ba siya nagsalita para paglaban ng sarili niya? Yun ang nga na pinagtataka ko eh. Hindi niya sinabi ang totoo. Umiiyak lang siya at umiiling. At si Aling Cora naman biglang nawala. Hindi ko nga alam paano nangyaring nakaalis siya kaagad eh. Bago pa man magsidatingan ng mga tao. Ano? Kung ganun, nasa delikado tayong sitwasyon ngayon. Yun na nga nasa isip ko. At si Sir Alex, may kutob akong hindi maganda sa kanya. Naku po, siguro kailangan nating hanapin ang iba pa nating mga kasamahan. Halika na, magmalaman muna tayo sa paligid. Parang masyadong tahimik ang paligid ah. Wala nga tayong marinig na kahit anong huni o tunog man lang nagawa ng mga hayop. Mas nakakakaba tuloy. Teka tol, may naririnig ako nagtatalo sa loob ng kwartong yun ah. Yung si Sandro ang gusto ko mapangasawa mo. At ang matabang kasama niya, siyang magiging handa sa pag-iisang dibdib ninyo. Pero nanay, fiancé na siya ni Yana. Kilala mo si Yana, di ba? Malaki pa ang atraso natin sa kanya. Kung pati fiancé niya ay gagalawin natin, makabangang ka natin ang burahin niya sa mundo. Napakaduwag mo talaga. Mas malakas tayo sa kanya. Teka, tama ba ang narinig ko tol? Gagawin daw akong handa sa kasal ninyo ni Camille? Abay, pampihira naman yun! Shh, ano ba? Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo. Halika na, bilis. Magpanggap tayo na wala tayong narinig ha. Huwag kang magpapahalatan na alam na natin ang plano nila. Pagkapasok sa kwarto, mabilis kong isinarado ang pinto at napasapon na lang ako sa noo ko. Sa mga panahong yun, para bang nanlumo ang buo kong sistema dahil sa nalaman ko. At dahil alam ko sa mga puntong yon na sila ang mga nilalang na kumakain ng tao. Sila ang mga nilalang na tinatawag na abat. Habang hinihintay namin ang pagkatok ni Camille sa pinto, palihim akong nagdasal na sana'y dumating si Yana para iligtas kaming muli. Pero hindi. Dahil ang gabing yon, walang tulong na dumating. Ang nasa isip ko tuloy noon, baka napahamak na rin pati si Yana at Nanay Madonna. Kami naman ni Boboy, sinikap naming hindi makatulog at bawat ingay sa paligid ay pinakikiramdaman namin. Boboy, maging alerto ka ha. Para may mga nilalang sa labas eh. Oo nga, parang nagsilabas na yata sila. Ito, may maliit na siwang dito. Tara, silipin natin kung ano nangyayari sa labas. Ayan na. Teka, tama nga ang inahala ko. Nagsilabasan sila. Ano kayang gagawin nila? Pambihira.
Marami pa sila. Parang puro babae lang ang nakikita ko. Tama ka, Tol. Babae silang lahat. Ayan o. Naglalakad na sila patungo sa isang direksyon. At nandoon si Aling Cora at si Camille. Gawin ng orasyon! Masusunod, Nay. Lahat, magpahid ng lingis. Ang gabing ito ay atin. Muli tayo maghahasik ng lagim! Tol, tignan mo. Tignan mo na mabuti kung ano nangyayari sa katawan nila. Nakakatakot. Nalintikan na. Mga alimaw nga sila. Sinasabi ko na nga ba eh. Kauri nila ang mga nilalang na humabol sa atin. Oo nga, tama ka. Napunta tayo sa teritoryo ng mga ambat na yan. Paano na tayo alis dito? Tatakas tayo dito. Hindi pwedeng magtagumpay sila sa plano natin. Pero paano sila, Jerry? Iwan na lang ba natin sila? Hindi, Tol. Isasama natin sila. Pero ang problema natin ngayon, saan natin sila hahanapin? Sigurado naman ako na hindi totoong nasa kapitbahay lang sila. Hanapin na lang natin habang may oras pa tayo. Teka, ayun na. Nagsiyalisan ng mga aswang. Siguro naman, malaya na natin malilibot ang kabahayan dito. Tama ka. O sali ka na. Huwag na tayo magsayang pa ng oras. Dito natin simulan maghanap. Tol, tignan mo. Yung mga kalahating katawan nila. Naiiwan pero parang may nakabantay sa di kalayuan. Ano ba? Huwag mo na yung pansinin. Baka mahalata pa tayo ng kung sino mang bantay dyan eh. Wala dito. Wala sila dito. Nagsisinungaling nga si Sir Alex. Paano na yan? Ano na gagawin natin? Siguro, mas makabubuti kung aalis na lang muna tayo. Babalikan na lang natin sila sa susunod na mga araw. Sa araw na may panlaban na tayo. Okay, sige. Tama ka dyan, Tol. Halika na. Baka maabutan tayo ni Sir Alex. At saan kayo pupunta? Wala kayong tagas! Bakit mo ba ito nagawa sa amin ha, Sir Alex? Sandro! Hindi mo ba alam na hindi lahat ng tulong ay libre? Minsan, ito ay may kabayaran. At nandito kayo para magbayad! Kailan pa ba naging utang ang pagtulong, ha? At isa pa, paano mo nagagawa makipagsabata sa mga aswang na yon? Teka, isa ka ba sa kanila? Isa man ako sa kanila o hindi. Wala na kayo doon! Ganun pala! Dala ng sobrang galit ko, sinuntok ko siya sa mukha at pabilis lang siyang natumba. Nagkatinginan pa kami noon ni Boboy at tila naintindihan agad ang bawat isa. Pumesa si Boboy sa likod ni Sir Alex at hinatak ito patayo, saka ko naman ulit binanatan. Nagawa ko siyang patumbahin muli, pero sa kanyang pagbangon ay napaatras na kami ni Boboy. Malakas ang kamao mo, bata. Pero tingnan natin kung kaya pa bang tapatan ng kamao mo ang bal nitong baril ko! May baril siya! Takbo na, Boboy! Ako nang bahala sa kanya! Ha? Oo, tatakbo na ako. Mag-ingat ka, ha? Baka matamaan ka. Yan lang bang kayang gawin ng baril mo? Hindi nga ako natamaan eh. Ito ang suntok na para sa'yo! Masyadong malakas ang kamao mo, bata. Hindi ko inaasahan na mapapatumba mo ko ng ganong kadali. Kaya hayaan mo na kaming makalis dito! Dahil kung hindi, ikaw ang tutuluyan ko! Yun ay kung makakaya mo. Angal! May pumupulupot sa akin na buhok! Ano to? Ano klaseng buhok yan? Mas matulis pa sa daon ng pinya. Teka, nandito ka pa rin. Ang tigas ng ulo mo. Sinabi ko na sa'yo umalis ka dito, di ba? Umalis ka na! Hindi ko kayang iwan ka eh. Boboy, tumakbo ka na! Hayaan mo na lang ako dito! Ano? Hindi ah. Hindi kita iwan dito. Hindi ko kayang gawin yun. Walang pwedeng umalis dito! Ay! Panananggal ka ang pamilya ninyo! O ito, Asen!
Oh, yan! Lumuluwag na ang pagkakagapos sa'yo! Ay, tara na! Baka mamaya mategi pa tayo ng mga impaktang to eh! Teka, ano nga palang ginagawa mo dito? Ano pa? Eh di syempre para iligtas kayo. Ha? Pasalamat kayo. Mahal na mahal ko si Yana eh. Oh, ano naman kinalaman ni Yana dito? Humingi siya ng pabor sa akin na iligtas kayo mula sa mga halimaw na yon. At siya rin na nagturo sa akin kung saan matatagpuan ang lungga nila. Eh basta! Maraming ginawa pa nga sa akin si Yana bago ko umalis sa kuwebang pinagtataguan nila ni Nanay Madonna. Ginawa yun ni Yana? Baka tuluyan na nga siyang tinamaan ng karisma ni Sandro. Ano ba? Ikaw talaga, Boboy? Naisip mo pa rin yung mga ganyang bagay sa lagay natin. Teka lang, Jessie. Bakit nasa kuweba si Diana? Kailangan nila magtago. Dahil nga kinuyog ng mga tao si Nanay Madonna, di ba? Eh halos sumabog nga si Yana sa galit eh. Eh paano ba naman? Nagtamo na mga sugat si Nanay Madonna. Naku, grabe naman yung mga taong yan. Kawawa naman si Nanay Madonna kung ganun. Ay nako, mas kawawa kayo kung napagpiestahan kayo ng mga aswang na yon. Pero yung si Camille na yon, sinasabi ko na nga bang galing siya sa pamilya ng mga halimaw eh. Oo nga. Sayang, ang ganda niya pa naman. Aba, di bali na lang mukhang tikbalang basta purong tao. Kesa naman maganda na, nahahati pala ang katawan tuwing gabi. Ew. Eh sus, pinagtatanggol mo pa yata ang sarili mo eh. Para magmukha ka maganda. Ay naku, ewan ko nga sa'yo. Ngali ka na, Sandro. Iwanan na natin ang tamatsoy na ito. Hoy! Hintayin niyo ako! Habang naglalakad kami, hindi mawala sa isip kong mga nasaksihan namin sa araw na yon. Ang tungkol sa mga aswang at ang tungkol sa panloloko sa amin ni Sir Alex. Kung hindi pa dumating si Jessie, baka malamang hindi na kami makakatakas pa sa lungga ng mga abat. Isa sa mga naging realisasyon ko noon ay ang hindi tuluyang magtiwala sa mga taong bagong kilala lamang at gaya ng babala noon ni Yana. Totoo ngang hindi lahat na magaganda ay normal na tao. Minsan ang iba ay nagkukubli lamang sa magandang pisikal na anyo. Oh, mabuti naman na nandito na kayo. Kala ko kung ano nang nangyari sa inyo eh. Tara, dito tayo sa loob. Jessie, maraming salamat nga pala ulit ha. Baka naman pwede ako makahingi ng hug from you, Papa Sandro. Bestie ha. Sus! Nagsiselos ka agad tong bestie ko eh. Eh, ako na lang yayakap sa'yo, Jessie. Ano gusto mo? Ay, che! Di bali na lang. Ay, dyan na nga muna kayo. Puntahan ko muna si Nanay Madonna. Sige, samahan na kita. Itong dalawa talaga oh. Siguro bukas, kailangan na ninyo umalis sa lugar namin. Masyado ng komplikadong lahat. Baka mapahamak lang kayo lalo. Yana. Maraming salamat pala sa lahat ha. Pero hindi kami aalis ang basta-basta no. Nalaman namin ang nangyari kay Nanay Madonna. At gusto kong tumulong. Hindi na, Sandro. Baka madamay pa kayo sa gulo eh. Ako na bahala dito. At ang mga taong yon, magsisisi sila sa ginawa nila sa nanay ko. Yana, hindi ka nag-iisa sa laban na to. Ano ba? Malaki ang kasalanan sa amin ng mga aswang na yon. Tsaka isa pa, hindi kami papayag na hindi namin nasisingil si Sir Alex sa pagtraidor niya sa amin, no? Pareho tayo may pinaglalaban dito. Kaya sana hayaan mo kaming tulungan ka. Ang ayaw ko lang yung mapahamak kayo. Paano kung mamatay ka? Kayo! Eh kung mamamatay ako na may kabuluhan, hindi ba sayo sa akin yun? Sarap mo hampasin sa ulo. Ha? Ano yung Yana? Hindi ko masyado marinig eh. Anong ulo? Wala. Sabi ko masarap pang mabuhay kaya huwag kang magmadali sa kamatayan mo. Eh kung ikaw ang dahilan para sa pagbangon ko araw-araw, edi... Hindi ko alam, marunong ka palang bumanat ha. Asya, halika na. Pahinga na tayo. Sobrang galit ang nakita ko sa mga mata ni Yana sa mga oras na yon. Kaya naglakas loob akong kausapin siya. Pero sa pag-uusap namin na yon, kakaibang naging epekto nito sa akin. Lalo na nang titigan niya ako sa mga mata ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at mas bumilis pa ito nang hawakan niya ang braso ko habang naglalakad kami papunta sa kinaroroonan nila Jessie. Kinabukasan naman,
Grabe! Ang sakit ng likod ko. Ang tigas sa mga bato. Nagrereklamo ka ba, baboy? Boboy? Sira ulo talaga tong baklang to. Oo, tama na yan. Baka magkapikunan pa kayo. Malawak pala ang kuwebang to. Teka, may mga gamit kayo dito? Oo. Nung nagsasanay kasi ako, dito ako pansamantalang nananatili. Isa rin ang kuwebang ito sa pinakaligtas na lugar. Hindi ito napapasok ng kahit na anong aswang. Speaking of aswang bestie, may plano na ba kung paano natin sila itategi? Masyadong magulo pa ang iisip ko eh. Halos hindi ako makapag-isip na maayos sa plano. Paano kaya kung gumawa tayo ng pain sa kanila? Uy, tol. Huwag mo akong gagawin pain ha. Hindi ako papayag doon. Hindi ikaw ang gagawing pain. Kundi ako. Ano? Anong nasa isip mo, Sandro? Plano ko sanang bumalik ako doon. At magkunwaring nagkagusto talaga ako kay Camille. At saka sasabihin kong handa na akong umanib sa kanila. Anes! Papa naman, Fafa Sandro? Baka mamaya niyan, tuluyan ka magkagusto sa bruhang yon, ha? Paano na lang itong bestie ko? Ano ka ba, Jessie? Yan bunganga mo talaga. At ikaw naman, Sandro. Sa dami pwedeng gawin natin, yan pa talagang naisip mo. Dahil ito ang mas mabilis sa plano. Gusto ni Aling Cora na ako ang mapangasawa ng anak niya, di ba? At kapag nagtagumpay akong paikutin sila, mas mabilis na natin sila mapapabagsak. Pero iho, lubhang mapanganib yan. Masyadong tuso si Cora. Tama si nanay. Mga aswang sila, Sandro. Hindi mo pa nga alam kung anong kaya nilang gawin sa'yo. Alam ko yan, ha? Pero handa ako sa kahit anuman na kahihinatnan nito. Ang tigas talaga ng ulo mo. O siya, sige, bahala ka. Naku po, lagot ka. Suyuin mo yun, Fafa Sandro, hoy. Pagpasensyahan mo na si Yana. Nag-aalala lang siya sa maaaring mangyari sa'yo. Naintindihan ko po yun, Nay. Kumpirmado! Anong kumpirmado, Tol? Wala. Kausapin mo na lang siya. Yana, galit ka ba? Oh, bakit mo naman naitanong? Kasi nagsasalubong yung mga kilay mo eh. Hindi ako galit. Nag-aalala lang ako sa naiisip ang plano. Alam mo magdelikado yun. Alam ko namang delikado. Pero yun na lang ang tanging paraan para matapos ang kasamaan nila eh. Ito ang paraan ko para matulungan kita. O baka naman talagang gusto mo si Camille kahit alam mong aswang siya. Ang totoo kasi Yana, sa maikling panahon na nagkasama tayo, parang nahulog na ang puso ko sa iyo eh. Ikaw ang gusto ko at hindi si Camille. At kung makaligtas man ako sa kamay ng mga aswang na yun sana, payagan mo sana ako ligawan kita. Nakakabigla ka naman, Sandro. Baka ba? Drama mo. Sige. Sikapin mo mabuhay hanggang sa mapatay kong lahat ng aswang. Hayaan kitang ligawin ako. Uy! Medyo ang usapan niyo dito. Naririnig namin yan. Sus! Inggit ka lang kasi may love story na mabubuo sa kanila. Hindi Alis na ako, Tol. Basta mag-ingat kayo mamaya ha. Tol, ikaw ang mag-iingat. Hintayin mo kami dun. Sandro! Ingat ka. Salamat. Mag-iingat ako. Para sa'yo, Yana. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni Yana sa akin bago ko tuluyang umalis. Sa kabila ng pangambang nararamdaman ko, nakangiti pa rin ako habang naglalakad patungo sa lungga nila Camille. Malayo pa man ako, ramdam ko ng mga matang nakatanaw sa akin. Pagdating ko sa labas ng bakod nila, agad akong lumuhod habang nakataas ang dalawa kong mga kamay. Isa-isa silang nagsilabasan mula sa kanilang mga kubo. Si Aling Cora ang siyang humarap sa akin. Anong klaseng palabas ito, iho? Gusto ko pong humingi ng tawad sa ginawa namin. Desperado lang talaga ako na makalabas dito. Lalo na yung kaibigan ko si Boboy. Ayoko siya mapahamak sa mga desisyon ko para sa sarili ko. Bumalik po ako dito. Dahil kay Camille. Aling Cora, gusto ko po ang anak ninyo. Simula pa lang po nang nakita ko siya sa bus.
nahulag na po ang loob ko sa kanya. Totoo ba yan, Sandro? Paano naman si Yana? Hindi totoo ang sinabi ni Yana. Siya lang ang may gusto sa akin. At saka gusto pa nga niya akong gabitin laban sa inyo eh. Pero ayoko. Dahil gusto kong umanib sa inyo. Gusto kong maranasan na maging malakas at makapangyarihan kagaya ninyo. Magaling magandang desisyon eh. Tumayo ka na yan. Sumama ka sa amin sa loob. Sigurado ka ba talaga, Sandro? Hindi basta-basta ang pinapasok mo. Manahimik ka nga, Camille. Dalhin mo siya sa altar. Ako na magdadala sa kanya. Teka, bakit niyo ko dadalhin sa altar? Iaakalin niyo po ba ako? Relax ka lang, bata. Gusto mo mapangasawa ang anak ko, tama ba? Anong anak? Teka, anak mo si Camille? Oo, Sandro. Siya ang ama ko. Patunayan mo ang iyong katapatan sa lahi namin. Inumin mo itong dugo at hahayaan ka naming pakasalan ang anak ko. Kung yan ang kailangan para makuha kong tiwala ninyo, gagawin ko po. Akin na. Para akong sinampal sa katotohanang nalaman ko, unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. Unti-unti ko nang napagtatagpi-tagpi ang mga pangyayari. Ang pagdala sa amin sa kalsadang yon, ang paghabol sa amin ng aswang, at ang pagkuha sa mga kasamahan namin. Lahat yon nakaplano. Dinala nga nila ako sa altar nila. Maraming kandila sa paligid at isang malahalimaw na imahe ang nakatayo sa taas ng altar. Maya-maya, pumasok si Aling Cora na may dalang basong tila may laman na likidong kulay pula. Kahit sa amoy pa lamang nito, nasusuka na ako. Pinilit ko pa rin na inumin ito at huwag isuka. Dahil sa ginawa ko, mukhang napaniwala ko nga sila. Tunay ngang hangarin mo. Maligayang pag-anib sa aming lahi. Kung ganon, nararapat mo nang malaman ang katotohanan. Patay na si Rachel. Ikaw, si Boboy, at ako na lang at natitira. Ngayon, sabihin mo kung nasaan ang kaibigan mo. Hindi pwedeng makalayo siya sa lugar na ito. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hikayatin ko siyang umanib din sa inyo. Para sa pagmamahal ko kay Camille, lahat gagawin ko. Salamat, Sandro. Hindi ko talaga inaakalang magugustuhan mo ako sa kabila ng pagiging aswang ko. Mahal kita, Camille. Kaya para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Uy, nakakatuwa ka, Sandro. Kagaya ka rin ni Alex noong araw. Bakit po pala tila walang mga lalaki po rito? Dahil hindi na nanatiling tapat. At kung sino mang magbalak na traidorin kami, ginagawa naming alay. At ganon din ang mangyayari sa'yo kapag nagkamali ka. Nanay naman eh. Huwag niyo naman pong takutin si Sandro. Halika, Sandro. May ipapakita ako sa'yo. Nang sabihin sa akin ni Sir Alex ang totoong nangyari kina Jerry, gusto ko na siyang suntukin. Pero pinigilan kong sarili ko. Isinama nga ako ni Camille sa mga pasyalan nila at sobrang hirap ang kalooban kong magpanggap na sweet sa kanya. Tila lahat ng sinasabi ko'y taliwas sa tunay kong nararamdaman. Mabait si Camille, malambing, pero sa tuwing naiisip ko na isa siyang aswang, halos hindi ko siya kayang hawakan o titigan man lang. Pagpatak ng 7:00, muling nagtipon-tipon ng mga kababaihan. Pero sa panahong yon, kasama na nila ako sa labas. Nakatayo kami ni Sir Alex sa magkabilaang sulok. Bantayan ninyo mga kalahating katawan namin. Masusunod po. Huwag po kayong mag-alala. Ngayong nandito na ako, mas doble ng seguridad po ninyo. Tayo na't maghanap ng bagong mga biktima! Ngayon na!
Etong sa'yo! Isa kang traitor! Anong ibig sabihin nito? Ano ang sa tingin mo? Ha? Kayo mga aswang! Ito na ang katapusan ninyo! Jessie! Boboy! Maghagis ulit kayo! Ito kasi para sa mga lamang loob ninyo! Impaktang Camille! Ito ang para sa katawan mo! Ngayong gabi, matatapos ang paghahari ninyo sa gubat na to! At sa wakas, mabubura ka din sa landas ka! Tama na! Huwag niyo gawin yan! Sandro! Anong ibig sabihin nito? Akala ko ba mahal mo ako? Patawad kami. Kailangan kong gawin yon. Walang iya ka, Sandra! Hindi lang ikaw ang mautak. Kung kaya mo makipaglaro, mas lalong kaya ko. Para sa mga kasamahan ko na pinahamak mo, saluhin mo to! Tama ang dating nila Yana at nagawa nga nilang sabuyan ng asin ang mga kalahating katawan ng mga abat. Ako naman, si Sir Alex ang pinuntirya ko. Pinanggigilan kong mukha niya at hinampas ng 2x2 sa ulo kaya nawalan siya ng malay. Hindi ko siya tinuluyan. Dinala ko siya sa isang kubo at doon ko itinali ito. Mula sa loob naman ay didig kong galit na boses ni Aling Cora habang kinakalaban si Yana. Mabilis akong tumakbo palabas at doon ko natunghayan kung gaano siya kagaling makipaglaban sa mga aswang. Sugurin sila! Hindi tayo patatalo sa mga mortal na ito! Unahin ninyo ang traidor na lalaking yan! Sige, sumugod kayo! Itong sibat at mga palasong sasalubong sa inyo! Papatayin ko kayong lahat! Ito na ang kabayaran ninyo sa ginawa ninyo kay tatay! Masyadong mabait ang ama mo, Yana. Kaya siya namatay. Hindi namin yung kasalanan. Dahil natural lang na burahin namin sa mundo ang matagal lang sagabal sa mga plano namin. Yana! Nakikiusap ako! Kahit kailan talaga kami isa kang mahinang aswang! Inutil! Ang iba, sugurin niyo ang dalawang yan! Baboy! Ilag! Tulungan niyo ako! Inilipad ako ng halimaw na to! Papa Sandra! Help me! Manahimik kang bakla ka! Matagal na akong nagtitimpi sa'yo! Ngayon, daming mo ang galit ko! Camille! Ibaba mo si Jessie! Alam kong hindi ka kagaya ng nanay mo! Piliin mo kung ano ang tama! Hindi! Tama si nanay! Kailangan kong pumatay ng mga inosenteng tao! Para maging malakas ako! At itong baklang to ang uunahin ko! Subukan mo lang na galawin ang kaibigan ko. Itatara ko sa dibdib ng nanay mo itong pilak ng punyal! Gawin mo na kami! Huwag kang makinig sa babaeng nito! Nanay! Bitawan mo siya, Yana! Paslangin mo na ang baklang yan! Bitawan mo ka! Ganyan na, anak! Manahimik kang demonyo ka! Nagagawa namin na pabagsakin ang ibang aswang. Pero may mga mabibilis lumipad at ang mga buhok nila'y nakakapagpabagal sa mga galaw namin. Marami sila kaya kahit napapabagsak namin ang iba, marami pa rin ang sumusugod sa amin. Noong nakuha ng 2 aswang sina Boboy at Jessie, natigilan ako at kakaibang kabang gumapang sa dibdib ko. Si Yana naman noon, nagawa niyang mahuli at itali si Aling Cora. Naglabas din siya ng punyal na ayon pa sa kanya ay gawa sa pilak. Dahil sa nakipagtagisan lang si Camille, hindi nagdalawang isip siya nang itarak na ang punyal sa dibdib ni Aling Cora at kasabay noon ay ang pagbitaw ni Camille kay Jessie at pagsugod niya kay Yana. Hindi umilag si Yana. Sinalubong niya at hinayaan niyang maggapos siya ng mahabang buhok ni Camille. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay. Papatayin kita, Yana! Magsama kayong dalawa ni Sandro! Pare-pareho kayong mga walang ya! Tama na, satsat. Tapusin na natin to, Camille. Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Ang sa akin ay sa akin lang. Walang ya ka, Yana! Hindi kita uurungan! Magbabayad ka sa ginawa mo sa nanay ko! Ah!
Iisa lang ang pwedeng matira sa aming dalawa ni Yana! Mamamatay ka na! Hayaan mo na ako rito, Sandro. Kaya ko na to. Sagipin mo si Boboy. Tol, tulungan mo ako! Ililipat na ata ako ng halimaw na to! Sasagabin kita, Boboy! Ay! Ano ginagawa mo? Baka matamaan ako na sipat pa! Ay! Ay! Aray ko! Parang nabalian yata ako! Kasalanan mo lahat to eh! Naku, pasensya ka na, Tol. Kaya mo ba tumayo, ha? Nagsisisugod na naman yata sila eh! Ay, sus! Pasalamat ka na nga, tinulungan ka. Kung hindi, baka deads ka na. Sige, Sandro, ako nang tutulong sa kanya. Tulungan mo na lang si Ana. Parang pinagtutulungan na yata siya doon. Oo, sige. Hoy kayo! Ako ang hanapin ninyo! Anong ginagawa mo, Sandro? Maganda ka. Baka atakihin ka ng mga yan. Dahil sa malakas kong sigaw, ako ngang sinugod ng iba. Sinusubukan nila akong puluputan ng mga buhok nila pero mabilis akong nakakailag at minsan sinasalubong ko ng sibat ang pag-atake nila. Napalingon ako sa direksyon ni Yana nang sumigaw siya ng malakas. Ang mundo ko tila tumigil saglit. Akala ko kasi si Yana ang nasaktan pero siya palang umatake. Naitarak niya sa dibdib ni Camille ang punyal at parang lantang gulay itong bumagsak sa lupa. Ang ibang mga aswang nagsipag-atrasan na rin nang makitang nangyari kay Camille. Pero ang iba'y hinabol ko pa. Natigilan lamang ako nang may humawak sa braso ko. Hayaan mo na sila! Mamamatay din yung mga yon! Oo, hinay-hinay lang, Sandro. Di na ako makikinig sa higpit na yakap mo eh. Ay, naku, pasensya ka na, Yana. Ayos ka lang ba, ha? Naku, marami ka sugat, oh. Ayos na ayos ako, Sandro. Eh ikaw, ayos ka pa ba? Tingnan mo nga yung damit mo, punit-punit na. Marami kang sugat. Uy! Sa amin ma, hindi ka makakamusta, Yana. Ay, sus, ikaw talaga. Lagi kang panira sa moment nilang dalawa, eh, no? Eh, total, wala na ang mga kalaban. Ikaw na lang ang kontrabida dito. Sandro, salamat ah. Sa wakas, natapos na rin ang misyon ko. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo, Yani. Kung wala ka, malamang matagal na akong namatay o di kaya naging alipin ng mga halimaw na yan. Siyempre, deserve mo pang mabuhay. Sayang ang kagwapuhan mo kung mapupunta ka lang sa kanila, no? Talaga? Gwapa ako sa palingin mo? Di naman ako bulag, Sandro. Kung ganun, gusto mo ako? Itatanggi ko pa ba? Oo na, gusto rin kita. Pero hindi ibig sabihin no na tayo na agad ah. Siyempre ligawan mo muna ako, no? Talaga? Salamat, Yana. Oo, liligawan kita. Liligawan kita araw-araw. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw ay nagpunta kami sa kapitan at ipinakita ang lahat ng ebidensya. Naabutan pa ng mga tao mga nakakalat na katawan ng mga aswang. Kaya't naniwala sila sa amin. Si Sir Alex naman noon ay dinala sa kulungan. Napag-alaman din namin na isa rin siyang scammer sa syudad kung kaya't may mga brand new na motor siyang naiaalok sa mga susunod nilang biktima. Napatunayan din naming inosente si Nanay Madonna kaya ang mga taong bayan ay humingi ng tawad sa kanilang mag-ina. Si Boboy naman, bumalik sa probinsya namin sa Leyte. At ako, nanatili sa bahay nila Yana at niligawan ko siya ng 1 taon. Matagal, pero sabi pa nga nila, it's worth the wait. Sa ngayon po, tahimik at payapa na sa lugar nila Yana. At dito na rin kami bumuo ng sarili naming pamilya. 3 pong naging anak namin at kasalukuyang may trabaho na silang lahat. At kami ni Yana, patuloy na namumuhay na puno ng pagmamahal sa isa't isa. Muli, ako po ito, si Sandro. At hanggang dito na lamang ang aking kwento. Salamat po Maraming salamat. sa inyong suporta. At sa pagstay, nakaabot kayo hanggang dito sa part na to. Yes. At ang dami nating natutunan sa story na to. Yes. Very much. Sobrang... Sobra-sobra. At sobrang makulay yung naging adventure ni Sandro. Friendship na Yeah.
trust, love life. At the end of every adventure, Yeah. there will be always a happy ending. Ayun, so asahan namin na yung mga comment. Yes. And pag-subscribe. susubukan po namin na makareply sa inyong mga comments. Abot ng aming makakaya. Also, baka kayo na rin na ma-shoutout sa susunod na video. Kaya husay-husayan, gandahan natin ang ating mga Comment comment. po kayo! Yan. Maraming salamat po. And see you in our next story. Bye-bye. Bye. Bye.